Okay, this morning, yan po ang ating pagbati sa ating mga viewers at naway magstay po tayo sa humigit kumulang isang oras na pagsasalo-salo natin sa salita ng Diyos. I hope and I pray na tayo po ay muling pagpalain ng Panginoon sa ating pong magiging pagsasalo-salo. Ang ating pong text ngayon ay nasa Colossians chapter 2 and verse number 15. And let me share with you this morning the message entitled, Defeat the Defeated Foe. Defeat the defeated foe. Ating pong pagtagumpayan, talunin po natin ang talunang kalaban. Ang ating pong teksto, again, Colossians chapter 2 and verse number 15. Colossians chapter 2 and verse number 15. And having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. Okay, so, and having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos aming Panginoon, purihin po ang pagbasa ng iyong salita. Salamat po sa ministeryo ng Believer's Breakfast. Salamat po sa online ministry na ito. Dakilang Diyos na kung saan alam ko pong ikaw ang gumawa upang ang maraming mga tao po ay maabot ng iyong banal na salita. I pray, O Father, that this morning, may you again bless each and every one of us. May you guide me, give me wisdom, and please, Lord, ang kapuspusan ng banal na Espiritu, ang iyo pong ipagkaloob sa akin, upang ako po'y makapagbahagi, not in the power of the flesh, but in the power of your Spirit. Again, may you meet our spiritual needs, O God, and please, Lord, ikaw po ang siyang patuloy na mag-accomplish ng iyong kalooban sa amin pong mensaheng pakikinggan sa buhay ng bawat isa. Dakilang Diyos, again, thank you so much. Ikaw po ang aming dinadakila, pinararangalan at pinapupurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So ito po ay sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid. Isa po sa masasabi nating deklarasyon ng dakilang pagtatagumpay doon po sa krus. Okay? Alam po natin yan na ang pagkakapako ng ating Panginoon sa krus ay hindi pagkatalo, kundi susi ng tagumpay, sapagkat isipin man ng kalaban na ang akala po ang kanyang pagkakapako sa krus ay katalunan, pero sa katotohanan, ito po ay pagtatagumpay laban kay Satan, laban sa kasalanan, at laban sa mga masasabi nating espiritual na kalaban, mga kapatid. So, I can say na ito po ay triumph over Satan, over sin, and over spiritual power opposed sa ating pong Panginoon. So, yun po ang ating gustong bigyan ng pansin ngayon dito sa ating pong magiging pagtalakay, mga kapatid. Yung idea po na sinabi po ni Apostol Pablo, makikita niyo po that Satan, di ba? Sin, even death, yan po ay mga napagtagumpayan, mga kapatid. Kaya nga ang mga mananampalataya ay tinawag ng Panginoon sa tagumpay. So kaya we need to defeat the defeated foe. So ngayon po sa ating pong talata na binasa, ang gusto kong bigyang pansin po dito, na ang tinutukoy na kaaway ay walang iba kundi si Satanas. Amen? Yes, Satan is our enemy. And in this message, I want all of you to somehow understand that what the Apostle Paul is trying to point out is that the enemy was defeated, di ba? So doon po sa idea po nung having spoiled principalities and powers, maliwanag na ipinapakita na ang kalaban po ay talo, mga kapatid. Ganun din po, the enemy was displayed, mga kapatid. He made a show of them openly, and then siya po ay masasabi po nating napagtagumpayan ng ating Panginoon. So, ito po ang rason kung bakit, kasi pinag-aralan po natin kahapon, 'di ba, na wag nating pakikinggan si Satanas. Ang ating pong dapat maging clear understanding about Satan. He is an enemy. Hindi po siya dapat pinakikinggan at hindi tayo dapat magpatalo sa kanya. So,
yan po ay very clear sa salita ng Panginoon na kahit kailan, mga kapatid, dapat ang Kristiyano, ang tunay na understanding po natin, ang tamang understanding po natin patungkol kay Satan, siya po ay kalaban. Kalaban na walang gustong mabuti para po sa atin, kalaban na kung saan ang pinaka-goal po niya ay ang silain at sirain po tayo. Mga kapatid, mga minamahal, alam po natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtagumpay na. Kaya kung tutuusin, ang Kristiyano po ay dapat nabubuhay na matagumpay. Kumbaga, pinagtagumpayan na po ng ating Panginoon ang laban at ito po ay maliwanag, mga kapatid, na hindi na tayo nakikipaglaban. We do not fight for victory, we fight from victory. Amen? Yes, we do not fight for victory. We fight from victory. Kaya nga, dito po sa atin ngayong magiging pagtalakay, mga kapatid, ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin sa ating pong mensahe. Okay? Let us defeat the defeated foe. Okay? So, yun po ang pinakadiin, ang magiging pinaka-emphasis ng ating pong mensahe. Number 1, gusto ko pong ating pong kilalanin. Okay? Recognize the defeated foe. Recognize the defeated foe. Having spoiled principalities and powers, yan po yung sabi ng teksto natin. Alam po natin that Satan is powerful, but not all powerful. Kumbaga, limited po yung kanyang kapangyarihan. Alam po ninyo yan. Diba? At ang kanyang final destiny ay kasado na po, mga kapatid. We are all aware because of our understanding concerning the teaching of God's Word, na ito pong si Satan, kumbaga, areglado na po ang kanya pong kahihinatnan, ang magiging lundo ng kanyang buhay. So, si Satan po ay natalo at napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Siguro po, maganda bigyan pansin po natin ang ilang mga talata sa banal na kasulatan. Okay? Halimbawa po sa Hebrews chapter 2. Sa Hebrews chapter 2 and verse number 14, malinaw po na sinasabi po dito sa talata, verse number 14 ng Hebrews chapter 2. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power over death, that is, the devil. Kinuha ko pa po itong talatang ito para po mabigyan natin ng emphasis. Ang ating pong unang binibigyang pansin ay ang pagkilala sa ating talunan na kalaban. Satan is defeated by Christ and disarmed by Christ, mga kapatid. Kaya siya po ay kasado na sa tinatawag natin destruction. Tingnan niyo po, dito po sa Hebrews chapter 2 and verse number 14, sama na po natin ang verse number 15. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil, and delivered them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. So, kumbaga, wala na po siyang kakayahan kung tutuusin, mga kapatid. Siya po ay dinisarmahan na ng ating Panginoon at talagang destinado na po, mga kapatid, sa tinatawag nating kapahamakan or sa tinatawag nating final destiny. Ano po? Siguro magandang mabasa rin po natin yung Revelations chapter 20. Revelations chapter 20, huling aklat po sa Bible, and it is good to somehow have an idea about this very thing. Ang sabi po ng verse number 10, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. So, mga kapatid, mga minamahal, ang unang bahagi po ng ating pagtalakay na gusto kong ang bawat isa po ay maging aware ay ang patungkol sa pag-recognize natin, pagkilala po natin
sa ating pong talunan na kalaban. Recognize the defeated foe. Ang Biblia po ay malinaw sa pagtuturo patungkol po sa bagay na ito. Naaalala ko po meron akong message about doon po sa pinakadahilan, 'di ba? Kung bakit po naparito ang ating Panginoon. Why the Lord Jesus Christ came to earth. Una, naaalala ko to demonstrate the wondrous love, the wonderful love of God. 'Di ba? So, to deliver us from the wrath to come. Okay? And also to destroy the works of Satan. So, yun po. 1 John chapter 3, mga kapatid. 1 John chapter 3. Maliwanag po yan na ang sabi sa verse number 8, "For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil." Recognize the defeated foe. Talunan na po siya, mga kapatid. Ngayon, nagtatry na lang po siya na makapanglinlang, na makapangdaya. Kaya nga ang message natin kahapon, do not listen to him. Do not listen to Satan. So number 1, recognize the defeated foe. Yan po ang message po natin, di po ba? Defeat the defeated foe. Number 1, recognize the defeated foe. Number 2, resist the deceptive foe. Di ba? Mga kapatid, resist the deceptive foe. Ang sabi ng Bible, resist the devil and he will flee from you. Malinaw po yan sa James chapter 4 and verse number 7. Resist the devil and he will flee from you. Mga kapatid, ang isang magandang kamulatan po natin, bagamat talunan na po si Satan, dahil wala pa siya sa kanyang final destination, wala pa siya sa kanyang final na patutunguhan, mga kapatid. Don't you ever think na si Satan nando na kaagad sa lake of fire. Wala pa po. Nakakasa na po siya doon, mga kapatid, pero wala pa po siya. In fact, nandito pa po siya. 'Di ba? Dito sa sanglibutan, He is the God of this world. He is the prince of the power of the air. Kaya yung influence niya, dama pa rin po natin. In fact, damang-dama. 'Di ba? Ito po, sapagkat tinatry pa rin niya ang lahat ng kanyang magagawa para makapandaya, at ang isa sa target po niya, syempre pa, ay ang mga masasabi po nating mananampalataya. At niliwanag ko po sa inyo. Maliwanag po, mga kapatid, di po ba, na ito pong si Satanas, ang kanyang ginagawa, siya po ay nandaraya mula po doon sa unang tao, ayon na po sa ating pinag-aralan. So dinaya po niya ang tao, at hanggang ngayon, yun po ang gusto niyang gawin. Patuloy na makapangdaya, mga kapatid. Kino-question niya ang salita ng Diyos, binabaluktot po niya ito, kino-kontra po niya. Naalala niyo pa ba yung ating pong puntos kahapon? He confuses the Word of God, he corrupts the Word of God, and he contradicts the Word of God. Malinaw po yan. Record natin po yan sa Genesis. Kaya ang gusto niya makapangdaya pa rin po. Kaya ang dapat resist. 'Di ba? Resist the devil and he will flee from you. So kaya wag ho kayo magtataka kung bakit nandyan patuloy ang masasabi nating pagtatangka ni Satan. So gusto pa rin po niya na makapandaya. Kaya nga ang puntos natin, una, recognize the defeated foe. Magandang makilala natin yung kalaban natin talaga, yung talunan na kalaban natin. Okay? Resist the deceptive foe. Ibig sabihin po, tanggihan natin, itakwil po natin, don't listen to him. Katulad ng na-share ko na po sa inyo. Wag na wag po, mga kapatid. Ang ating pong magagawa, mapagtatagumpayan po natin ang pandaraya po ni Satanas sa pamagitan po ng ating matibay na pagtayo sa salita ng Diyos. Yes, that is actually one thing that I really want all the believers to understand. That the best way for us to really defeat the enemy, the defeated foe, is to stand firmly sa salita po ng Diyos. Kumbaga, panghawakan lang po natin kung ano po yung sinasabi ng Bible. Wag ho tayong pa-confuse, mga kapatid. If the Word of God is very definite and clear,
Huwag po nating hayaan na maglalagay pa po si Satan ng question mark at magiging dahilan upang tayo po ay mag-alinlangan. So the best way for us to really defeat the deception of the devil is to always listen and to always consider and stand firm sa kung ano po ang sinabi ng salita ng Diyos. Importante po lagi, mga kapatid, yung pong sinasabi ng salita po ng Panginoon. That is the best way for us, di po ba? Na talagang mapagtagumpayan natin ang pandaraya ni Satanas. Meron tayong salita ng Diyos, panghawakan natin, pag-aralan natin, panindigan po natin ang salita po ng Panginoon. So, matuto na po tayo na ang ating pong unang magulang, si Adam and Eve, nadaya po dahil pinakinggan ang pandaraya po ni Satan, ang tukso ni Satan, kung paanong si Satanas po ay naglagay ng kalituhan sa isipan, kung paanong kinurap niya ang salita ng Diyos. Yes, yun po ginagawa ni Satan eh. Maalala nyo po na dati may tagapangaral na hindi natin alam kung totoo bang wala na po siya o patay na siya. But anyways, ang gusto ko pong sabihin, ang kanyang minamaster ay kung paano po ito twist yung salita ng Panginoon. Yung bang siya po ang nagpapaliwanag para pong siguro po ito maitutulong ko lang sa inyo. Kapag ka po ang nangangaral, parang siya po ang authority over the Word of God, that is an indication na hindi tunay na mangangaral yon. Kasi hindi po pwede na ang mangangaral siya nagtuturo sa salita ng Diyos. Ang mangangaral, itinuturo ang salita ng Diyos. Meron po tayong mga maririnig na nangangaral o mangangaral kuno, pero siya po ang lumalabas na authority sa salita ng Diyos. Evangelist, ano ba ibig sabihin nung siya yung authority sa salita ng Diyos? Yung bang dadali niya ang salita ng Diyos sa kung saan niya gustong dalhin? Di po ba? Gagamitin niya ang salita ng Diyos sa paraan ng kanyang paggamit. Mali po yun. Kaya nga sabi ko, ang mangangaral po, hindi niya ipinapaliwanag ang salita ng Diyos. Inuunawa ang salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, yun po ang isang bagay na dapat obserbahan natin sapagkat ang isa po sa masasabi nating specialization po ng kaaway ay ang mandaya. At siyempre po, ang kanyang pandaraya ay ang maling paggamit ng salita po ng Diyos. Kaya po kapag ka ang preacher masyado pong matalino, na siya na ang nagdidikta sa Bible, na siya na ang nagpapaliwanag ng Bible, naku po, delikado po yan, mga kapatid. Kasi ang mga ngaral po, ine-echo lang niya kung ano po ang sinabi ng salita ng Diyos. Hindi po kami tagapagpaliwanag o taga-interpret ng salita ng Diyos. Ang Bible po may interpretasyon ng kanyang sarili. Amen? Yes, yan po lagi nating idinidiin, di po ba, that the Bible interpret itself. So ipapangaral mo ang Biblia ayon sa interpretasyon ng Biblia. Hindi po yung ipapangaral mo ang Biblia at i-interpret mo ang Bible. Kaya nga doon po ako maingat. Sa mga talagang sa sobrang talino, sila na po nagsasabi. Sila na po ang lumalabas na authority sa salita po ng Panginoon. So, the reason why I am telling you this, sapagkat kung paano pong ang salita ng Diyos ang gagamitin ng Diyos upang tayo po'y maliwanagan, ito namang kaaway sa pandaraya, salita ng Diyos din ang gagamitin, mga kapatid. Kaya nga, lumagay tayo doon sa punto na napakarami mga tao na sinasabi na ang Biblia raw po ay maraming interpretasyon. Diba? Kanya-kanyang interpretasyon daw po yan. Mga kapatid, mali po yan. You should understand and always put in your mind that the Bible has only one interpretation. Ang Biblia po may isang interpretasyon lang. And then, ang marami po application. Pero ang application, magiging valid lang kapag hindi po kontra sa interpretation. Naintindihan niyo po? So, ang problema naman sa iba, nauuna yung application. Yung pong pagtuturo naman, masyado namang, dyan po, meron din pong mangangaral na sa sobrang praktikal, napakatalino na po, kanya na pong inalis naman yung pong essence ng Word of God at masyado na pong nagdwell sa tinatawag na practical na application. Mga kapatid, yes, I believe na ang Biblia po ay may practical application, and if you are observant, if you can notice,
In fact, kahit ako po ay magturo sa inyo ng doctrine, I always want you to see the practical application of the doctrine or of the teaching of the Word of God. But listen, kapag ka po ang nagtuturo, sobrang practical na yung pinaka-diwa ng salita ng Diyos o yung masasabi nating essence ng salita ng Diyos, nawawala na, delikado po tayo dyan. Kaya po, marami pong po pwedeng maging aplikasyon, pero wag na wag ko kontra ang aplikasyon sa tamang interpretation. Amen? Yes. Kaya nga sa Biblia, di ba, pinag-iisipan natin if those things were so. Pinag-aaralan po natin. Don't just listen. You better search. You better study. Yun po ang ating pong payo sa lahat. Kahit sino po ang magsalita. Di ba, yan po niliwanag naman ni Apostol Pablo sa principle. So, natatandaan nyo po, nung pong kanyang kausapin, sulatan ang mga taga-Galacia. Okay, ang mga Galatian believers po kasi, naapektuhan po sila nung mga Judaizers, at nung mga masasabi nating Gnostic, na mga nagtuturo po ng mixture ng law and grace para sa salvation. And then, kinorek sila ni Apostol Pablo. And then, very firm ang rebuke ni Apostol Pablo sa kanila na kahit daw po anghel na bumaba sa langit o kahit na siya mismo, pagka ang dala na ibang ebanghelyo, dapat daw po matakwil, mga kapatid. Yes. So kaya mga Kristiyano, isang napakagandang attitude every time na tayo po ay umaattend ng church. Don't just listen to the preacher. You better think, you better study, you better pray, you better study and search if those things were so. Yan po ang tamang attitude, mga kapatid. Talagang inaaral ang salita po ng Panginoon. Kaya nga, di ba, nililiwanag natin na sana po kapag tayo po ay nasa church, lalo na kapag nasa panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, wag na po nating hayaan na may makakadistract pa sa atin. Why? Sapagkat tuso po si Satan. Pwede po tayong madaya sa pamagitan po ng maling pangangaral. Kahit naman po sa church, di po ba? Kahit naman po ang inyong pastor. Hindi po kami, hindi po kami perfecto sa pagtuturo. Minsan nga po, kahit na yung bang slip of the tongue, meron pong mga nasasabi, pagka ikaw yung mananampalataya na talagang focus at talagang konsentrado, kaya kung ako, sa inyo po, talagang disiplinahin na natin ang sarili natin na kapag tayo po nakikinig ng preaching, makinig po tayong mabuti, mga kapatid. Diba? So, si Satan po ay defeated foe, kaya dapat, mga kapatid, ma-recognize natin siya. Recognize the defeated foe. Second, mga kapatid, resist the deceptive foe. Diba? Resist the devil and he will flee from you. So, huwag kayong makinig sa mga mangangaral na siya ang nag-i-interpret ng salita ng Diyos at siya ang umaakto na parang authority over the Word of God. Delikado po yun, mga kapatid. Delikado po yun. So, kaya yun po ang paalala po natin. Ang expertise ni Satan po ay ang mandaya. Yan po ang isa sa talagang kasanayan, kahusayan, nito pong si Satanas. Siya po ay deceiver. The deceiver, mga kapatid. Yan po ang maliwanag na paglalarawan ng Biblia tungkol sa kanya. So, dahil siya'y talunan na, ang gusto na lang po niyang gawin ay ang manggulo at maglagay ng confusion sa isipan ng tao. At ang kanyang paboritong gawin ay ang i-distort ang salita po ng Panginoon. Ang i-discredit ang salita po ng Panginoon, mga kapatid. Yan po ang kanyang gustong gawin, na palabasin pong hindi accurate, hindi totoo ang salita ng Diyos. Kaya nga po, di ba, dito sa bahaging ito, nililinaw natin, bago ko po tuluyang iwanan ng puntos na ito, nililinaw po natin that the best way for us na mapagtagumpayan at ating pong talagang hindi mapahintulutang maligalig tayo ng pandaraya ni Satan, ang pinaka-key ay ang salita ng Diyos. Ang ating pong paniwalaan, ang salita ng Panginoon, at ang ating pong pag-aralang mabuti at panindigan ang salita po ng Panginoon. Mga kapatid, ako po ay naniniwala na ang salita ng Diyos mula pa noon hanggang ngayon ay inspired
at ang preservation po ng salita ng Diyos ang isa sa matibay nating pinangahawakan, at dahil pinreserve ng Diyos ang kanyang salita, naniniwala tayo na ang ating pong pinag-aaralan at ang ating pong Biblia ay preserved at inspired. Yun po ang ating pinaniniwalaan, mga kapatid, sapagkat ang Diyos, ang kanyang salita po kailanman ay hindi mapapasubalian na tunay na makapangyarihan. So number 1, recognize the defeated foe. Number 2, mga kapatid, resist the deceptive foe. And then number 3, refuse the discouraging foe. Diba? So, ang isa sa gusto pa niyang gawin, mapanglupay-pay tayo. Kanina, medyo nagdudwell tayo doon sa doctrinal approach, mga kapatid. Diba? Yung idea po na dahil siya'y mandaraya, dapat maging sharp po tayo. Dapat maging pulido tayo at firm tayo. We need to be discerning, mga kapatid, sa usapang aral. Ngayon naman po, magbibigay pansin po tayo na sa Christian life, ang isa sa makikita nating nagiging problema ay ang marami po ang bumibigay sa discouragement. Marami po ang nagpapa-apekto kay Satanas along the way. 'Di ba? Knowing na ang Christian life po, sa katotohanan, sinasabi po ng Bible na may mga pagsubok po yan. 'Di ba? Pinag-aralan natin Meron po yung pagsubok, meron pong mga tukso. At wag nating sisisihin po ang Panginoon kapag tayo po ay bumigay dito, sapagkat nasa atin po ang lahat ng masasabi po nating pangako ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin tumayo at manindigan. So, kinakailangan po, mga kapatid, sa ating pong tinatalakay na talunin, pagtagumpayan, defeat the defeated foe, kinakailangan po nating i-refuse. Ito pong kaaway na talagang ang gusto niyang gawin, i-discourage po tayo. Opo, mga kapatid, gustong-gusto po ni Satan na ang mga mananampalataya ay manghina, manglupaypay. Mga kapatid, Satan wants believers to become weary, worried, wounded, and discouraged. Ibig sabihin yung talagang manghina ng husto, mga kapatid. Pero, di ba, pinapaalala naman natin huwag tayong matakot sapagkat kasama natin ang Panginoon. Be not dismayed, for I am thy God. Di ba? Tapos sinabi po kung anong gagawin ng Panginoon sa atin. Aalalayan niya tayo, mga kapatid. Importante po na makakita tayo ng mga example sa Biblia na kung saan tinry ni Satan ang lahat ng kanyang magagawa. Kasi kahit Kristiyano na po, gusto ko malaman nyo, dapat aware po tayo sa atake po ni Satanas, pero nililiwanag natin na hindi na nga tayo nakikipaglaban para magtagumpay kundi mula po doon sa tagumpay sapagkat talunan na po si Satan. Yes, ang isa sa dapat na ma-reach nating level ay yung maintindihan po natin that Satan is already a defeated foe. Pinagtagumpayan na po siya ng ating Panginoon. At tatandaan po natin that greater is He that is in us than he that is in the world. Si Apostol Pablo po, he experienced in his life na talagang hindi po siya tinantanan ng kalaban. Kumbaga, tinry ng kalaban ng lahat ng kanyang magagawa upang siya po ay papanghinain. Maliwanag po yan sa 2 Corinthians chapter 4. Isa po sa magandang record, 2 Corinthians chapter 4. Niliwanag po sa verse number 8, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Okay? Ang linaw-linaw po, mga kapatid. Ang sabi po ni Apostol Pablo, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Forsaken, di ba? Ang sabi po, persecuted, but not destroyed. Forsaken, but not forsaken. And then cast down, but not destroyed. Yan po ang mga naranasan po ni Apostol Pablo. Ang totoong kaaway natin, mga kapatid, ang aatakihin yan yung espiritu po natin. Pero hindi po pwede na mapagtagumpayan niya tayo kung tayo po'y mabubuhay sa kalakasan ng ating Panginoon. Kaya nga ang appeal niya ngayon sa flesh. Hindi po ba? So ang appeal niya po ay sa ating pong laman. Nandyan po ang kanyang mga panunukso upang tayo po ay bumigay. Mga kapatid, mga minamahal, tatlong bagay po ang gusto kong idiin po natin para po sa ating pagtatagumpay laban sa talunang kalaban.
In order for us to defeat the defeated foe, we need to recognize first of all, Satan, the defeated foe, the enemy. Recognize the defeated foe. Resist the deceptive foe. And refuse the discouraging foe. Kapag kayo nangihina, yan po obviously, gawa po ni Satan yan. Pag dumarating kayo doon sa time, nangihimagod tayo sa ginagawa natin para sa Diyos, yan po'y indikasyon na nasa atake po tayo ng dyablo. So, yun pa rin po ang magiging lundo ng lahat. Resist the devil and he will flee from you. So, siguro po, ang pinaka-positive na maaaring tugon po natin ay ang manatili po tayong tapat. Amen? Manatili po tayong tapat sa ating pong Panginoon. Ang ibig sabihin, always put in your mind that Christ has already won. Na siya po'y nagtagumpay na. We must continue standing and serving, mga kapatid. We need to continue standing and serving. Yun po ang dapat nating gawin. Tumayo lang po tayo, manindigan po tayo, maglingkod lang po tayo, knowing na ang lahat ng ating paglilingkod ay hindi mawawalan ng kabuluhan. So kaya para sa akin, sa usapan po na pagtatagumpay natin laban sa talunang kalaban, so ating pong natalakay, recognize the defeated foe, resist the deceptive foe, and then refuse the discouraging foe. Ang ating pong gawin, let us remain faithful, mga kapatid, dahil nagtagumpay na po at napagtagumpayan na po ng Panginoon ang ating kalaban. Sa bahagi po natin, 3 bagay po ang gusto kong maging encouragement sa inyo. Okay? We must continue standing, serving, and striving. Yun po ang magandang gagawin po natin. 'Di ba? Na tayo po ay magpatuloy na nakatayo, naninindigan, naglilingkod at nagsusumigasig at nagpapakahusay para po sa Kanya. 'Di ba? We must continue standing, serving, and striving for Him. Standing sapagkat sa totoo lang, ang ating pong pwedeng panghawakan ay ang ating Panginoon. Hindi po ba? So, yun po ang dapat. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 6 and verse number 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. So, ang kailangan po natin mga kapatid ay magpakatibay, magpakalakas na mainam, knowing na sapagkat Panginoon po ang ating pinangahawakan, talagang, mga kapatid, katulad ng sinasabi ko sa inyo, we are more than conqueror. Amen? Yes. So, we must continue, number 1, standing. Tayo lang po tayo. Huwag tayong patitinag sa kaaway. Huwag tayong papadaya sa Kanya. We must continue standing for Him. We must continue serving Him. Amen? So tayo po'y magpatuloy na naglilingkod lang sa Kanya. Sabi ko nga po sa inyo, itatry po ng dyablo ang lahat ng kanyang magagawa upang tayo po'y mapanghina, upang tayo po'y mabalisa, at upang tayo po ay Kanyang masasabi nating masaktan, masugatan. Pero anuman po ang maranasan natin sa mundong ito, ang ating pong panghawakan, ang ating pong gawa ay hindi mawawalan ng kabuluhan sa Panginoon. So the more that Satan is attacking us, the more that we should be decided to stand firm for Him, for the Lord, mga kapatid. And then serve God and strive for Him. Tayo po ay magsumigasig ng husto. Yun po ang ating pong appeal sa bawat isa. Mga kapatid, mga minamahal, let us defeat the defeated foe. Magandang makilala po natin siya at maintindihan natin at matutunan natin, talunan na po siya. Okay? And then, resist the deceptive foe. Pagkagaling kay Satan, may daya po yan, mga kapatid. Ito po, bago tayo talaga tuluyang magtapos. Alam niyo po, madali pong malaman na daya ni Satanas kung alam mo ang salita ng Diyos. Diba? Kasi the best way for us na ma-sharpen ang ating discernment ay sa pamagitan po ng babad natin at kaalaman natin sa salita ng Diyos. Because ang pinakamalakas na pang-discern
sa pandaraya ni Satan ay ang kaalaman natin at ang kabulatan natin sa salita ng Diyos. Yes, mga kapatid, pero hindi sapat na alam mo ang salita ng Diyos. Kailangan mong paniwalaan at panindigan ang salita ng Diyos. Dahil kahit na po alam mo na yung talata, kung papayag ka pa na talagang linlangin o lituhin ka ni Satan, sabi ko nga sa inyo, si Adam directly, alam niya ang salita ng Diyos. And I am very sure, dadalawa naman po sila. So naniniwala po ako na napakaliwanag na alam din po ni Eva ang salita ng Diyos. Pero ang problema, hindi po pinaniwalaan. Hindi po ba? Ang problema, siguro gamitin na natin yung salitang pinagdudahan. Diba? Kasi, syempre po, at first, dahil narinig mo, yun ang pinaniwalaan mo. Ang problema lang, nung nakarinig na po, kaya ko po dinidiin to dahil nga mandaraya si Satan eh. Ang talagang ginagawa po niya, di ba? Katulad ng puntos natin kahapon, maliwanag po, he confuses the Word of God, he corrupts the Word of God, and he contradicts the Word of God. Remember that? Naalala niyo pa ba yung kahapon? So kaya sabi ko, ang pinakamaganda talaga na magagawa po natin, mga kapatid, ay ang magpakatalino, magpakagaling, magpakahusay, hindi sa kung saan-saan, kundi sa salita ng Diyos. You must know your Bible. So learn, listen and learn, mga kapatid. Habang tumatagal po, magpakalalim tayo sa salita ng Diyos. Kasi ang evaluation ko po, para malaman mo yung daya, para malaman mo yung hindi tunay, kailangan maalam ka sa tunay. Opo. Di ba? So, tingnan nyo po yung mga talagang mahuhusay sa usapan ng ginto. Tingin pa lang, alam na nila kung ano yung fake. Yung mga talagang mahuhusay. Di ba? Mga kapatid, pero kung tayo po ay hindi ganon na naging maalam sa salita ng Diyos, lalong napakadali para kay Satan na tayo po ay dayain. And then, sa atin naman buhay, sa ginagawa natin sa Panginoon, sa paglilingkod natin sa Panginoon, expect that the devil, the defeated foe, will try his best to somehow discourage us. Diba? Discourage us. Kaya, mga kapatid, mahalaga po na ngayong sandaling ito, atin pong bigyang pansin na hindi dapat na tayo po ay patuloy na magpaapekto sa ating talunang kalaban. Let us defeat the defeated foe. Alam niyo po, ang pinakamalungkot sa lahat, yung talunin po tayo nung talunan na. Diba? Yung talunan na, tinalo pa tayo, mga kapatid. So, yun po ang pinakamalungkot na kalagayan. So, ngayong umagang ito, I hope and I pray na tayo po ay muling natuto, napagpala, napaalalahanan at nabigyang babala ng mensahe ng ating Panginoon. So, yan po ang ating pagsasalo-salo ngayong umaga. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat muli sa pagkatunay na ang iyong salita ay makapangyarihan. Thank you for reminding us this morning that Satan is already a defeated foe. And please, Lord, may you continue to guide us and give us strength para patuloy din po naming mapagtagumpayan ang aming pong kalaban, Panginoon, na kung tutuusin, malinaw po sa salita mo na siya ay talunan na. Dakilang Diyos, nawa kami po'y laging maging aware, mulat, Panginoon, at aming puntanggihan at itakwil si Satanas sa kanyang mga lalang. Thank you so much for this very important and helpful reminder, Heavenly Father. May you continue to bless this ministry at ang lahat ng mga sumusubaybay sa ministry ito, dakilang Diyos. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kadakilaan, sa iyo po, dakilang Diyos, ang aming pagpupuri sa lahat-lahat ng ginagawa mo po sa aming buhay. Muli po, aming Ama, ikaw po ang siyang patuloy na mag-control ng aming pong sitwasyon, lalo na po sa maulang kalagayan po namin. Maingatan po ang bawat isa at ang mga nasasalanta, dakilang Diyos, tulungan mo po na sila ay makarecover. Again, thank you so much, Heavenly Father, and thank you for this beautiful message and beautiful blessing, Panginoon. Thank you so much. In Jesus' most precious name, we pray. Amen.
Amen. Okay, thank you so much mga kapatid. At tayo po ay magbigay pansin sa ating pong mga masugid na taga-subaybay dito po sa ministeryong ito. At nais po nating i-shout out, i-shout out po natin si Bernardita Lupena. Ayan, ganun din po si Brother Joseph Lingat, si Paksa Amiel, thank you so much for watching. Si Bernadette Manalo. So, amen and amen po. Yes, Alfonso, Ella Galit, Ella Marie Galit, Edita Rezano, si Sir Gail Alarcon, ayan, si Pastor Norman Gatdula. Ayan, salamat po. Salamat sa inyong pagsubaybay. Pastor Donald Villar. Alagaan nyo patuloy dyan, sila Ma'am Tess, sila Pastor Manimtim. Yan. So, thank you so much. Emmy Oyando, salamat. Okay, shout out sa Tahude family. Thank you for watching. Ate Pinks. Ganon din si John Kerwin C., Pastor Mark J. Loyola. Salamat po sa inyong lahat. Okay, I hope and I pray na tayo po ay sasamba sa Panginoon mamayang gabi dito po sa Pilipinas sapagkat ngayon po'y Wednesday, maulang Wednesday, at ang mga ganitong sitwasyon ay pagkakataon para patunayan ang lalim ng pag-ibig natin sa Diyos at sa Kanyang gawain. So, purihin po ang Panginoon at kasama po natin ang ating kaibigang matalik sa Milan, Italy, Pastor Esme Manimtim. Praise the Lord. Mother Pearl, thank you for watching. Melanie Uy, classmate, thank you so much for watching. Thank you so much. Daniel Hostado, Adele Mabalot, Bernardita Lupena. Okay, thank you so much. Raynel Darunday, salamat sa iyo. Sister Pe Carpio, maraming salamat. At shoutout po sa aking napakagandang asawa, si Maurice De Vega. Shout out. I love you. Ate Jeannie, thank you for watching. Ate Jeannie, make a wish. Okay, thank you so much, Pastor Mark J. At napansin mo si Deep Thinker. Okay. Ang ganda po ng awit, Kaya inuulit-ulit ko po ito Napagandang awit. Kaya shout out kay Pastor Ronnie. At ganun din po kay Deacon Larry Lumanog. Sister Billy Remo, thank you so much. Nanay Perly Rivera at Nanay Perlita Barbado. Thank you, Teo Nabor and Billy Remo and Aaron Campos. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, ng Tibok ng Puso. Lagit-lagi, ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan ang ating Panginoon Diyos. Ingat po kayo. God bless. To God alone be the glory.